Ayun, hello everybody. So, kumusta? Wala tayong ayos ngayon kasi this episode is unplanned talaga. Kumbaga hindi siya pinagplanuhan, di ko nilagay sa schedule, so on, so forth. Kasi iniisip ko talaga na yung week na to is pahinga. Well, technically, it's not pahinga. It's more like the planning stage talaga. Tinulak siguro ako ni Lord ngayon ng Panginoon na gumawa ng episode para naman magbigay ng time para sa sarili ko. You know, the usual na tayo lang yung magkakausap. Like before, na-miss ko kasi to. As you know naman lately, di ba, puro mga guest yung kasama ko. Uy, mahiya ka naman sa puwet mo. Puro mga guest yung kasama ko. And then, ang dami ng ganap na nangyayari sa podcast na to. So, ayan, meet my posa. Makikisali lang siya. So, please don't mind him kung medyo siya makulit. Technically kasi, ang plano ko lang ngayong linggo ay magpahinga. Ba't kasi dito ko naisipan na mag-recording ng podcast, ng episode na 'to. Paano naman kasi like nagsasawa ako dun sa sa usual setup ko. Alam niyo naman yung usual setup ko nung unang episode, 'di ba? So gusto ko parang panibagong surrounding or setup na hindi kayo magsasawa sa pagmumukha ko dahil naka-stuck lang ako ta's nag-iiba lang ako ng damit at ayos. So ngayon, napagdesisyonan ko na lumabas and gusto ko lang kasi na magkaroon lang tayo ng heart to heart talk, gano'n. Kaya naman naisipan ko na gawin 'tong episode na 'to and hindi lang yun kasi may gusto akong i-pinpoint sa episode na ito na I think makaka-relate kayo sa sasabihin ko. Masyado ko atang pinu-push yung aking sarili sa podcast na 'to. Hindi naman siya masama para sa akin, pero nakikita ko kasi sa sarili ko na kasi nga mabigat na proyekto 'to para sa akin. Medyo nakakain ng podcast ng 2025 yung oras ko talaga. As the creator of this podcast kasi like, there are certain things that I need to discover for myself and for you guys, knowing din kasi na a lot of us are still at lost in their journey in life. I'm not here to be your solution sa paghahanap ng path nyo. More like, I'm here. The podcast is here for you to discover more on people. And sa mga nai-invite naming guests dito sa podcast, kung ano yung matututunan nyo sa kanila and what they did for their career to go on, keep pursuing it in the long run. Na I'm still at the point of exploring talaga. Sa point na 'to, nag-e-explore pa lang ako sa mga bagay-bagay na gusto kong malaman. Alam niyo yung pressure na hindi mo na maintindihan sa sarili mo kung saan ka pupunta. Gano'n din ako, sa totoo lang, ngayon. Nakaka-pressure na hindi ko na maintindihan kung worth it pa ba yung ginagawa ko, kung may patutunguhan pa ba ako, kung hanggang dito na lang ako, kung mamamatay na lang ako sa 'wag naman po sana. Wala na bang mangyayaring kakaiba or may stuck na lang ba ako sa cycle na 'to. Pagtungtong mo kasi ng 20, dito mo kasi mapag-iisipan na ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay. May gusto lang akong iklaro, siguro sa sarili ko or may gusto lang akong i-open up. Yung feeling na saka mo lang mare-realize na kailangan mo ng alagaan or ingatan yung mga bagay na meron ka ngayon, mga tao na nasa paligid mo ngayon, kung kailan wala na sila. Alam naman natin na sa ganitong okasyon or sa ganitong panahon,
All Souls Day at saka All Saints Day, usually sinaselebrate natin is Halloween kasi yun yung nakakagawian ng mga Pilipino ngayon. Kasi syempre, patok na patok sa ibang bansa yung Halloween. So dito sa Pilipinas, parang na-adapt na rin siya kasi before talaga ang celebration ng All Souls Day ay remembering our loved ones na mga yumao na. Sa akin kasi nung una hindi pa mag-sink in sa'kin kung gaano kaimportante yung mga bagay na nasa akin ngayon, yung mga taong nasa paligid ko ngayon, kung kailan wala na sila. Nagsimula 'tong thinking na 'to nung mawalan ako ng ngipin. Ang weird, ang weird. Like dun ko lang na-validate or dun ko lang na-realize yung importansya ng mga nasa akin ngayon kung kailan nababawasan na yung ngipin ko. Ito kasi ang allegory niyan or metaphor kung bakit ngipin yung naalala ko. Alam naman natin sa ating sarili, yung adult natin ng ngipin, di ba? Meron kasi tayong two sets of teeth. Yung unang teeth natin is yung mga baby teeth or baby tooth na lumalabas sa atin noong mga panahon na tayo bata pa. Pag nawala na yung mga yan, mapapalitan na ng permanent or ng mga adult teeth. Yung mga yan, permanent na yan. Wala nang kasunod, wala nang kapalitan. Kapag nasira na, sira na. Kapag na, nagkabulok na, hindi mo inagapan, hindi mo pinapasta, pinalinis, pinaroot canal, kung gusto mo magpasosyal, wala na siyang silbi. And utay-utay na siyang madedecay, mabubulok hanggang sa ipapabunot mo na kasi sumasakit na siya. Naalala ko noon, I'm not sure kung anong parte ng ngipin ko yung nag-sink in sa akin na, oh my gosh, kailangan ko na talagang alagaan itong mga ngipin ko kasi wala na tong kapalit. Kailangan ko na palang alagaan yung mga bagay na nasa akin ngayon kasi wala na akong may pangahalili o wala ng kasunod. Kailangan ko nang ingatan yung mga taong nasa paligid ko ngayon. Ibigay yung deserve na pagmamahal sa kanila kasi hindi sila mapapalitan ng kung sino man dahil nag-iisa lang sila sa mundo. Doon nag-sink in yung thinking na 'to dahil sa mga ngipin ko na isa-isa nawawala. I mean, isa-isa nawala na sa bibig ko. Ang weird ng ano ko, pero alam niyo yun kasi yung ngipin lagi natin siyang ginagamit sa pagkain, 'di ba, pang-chew. Kasi ang hirap ngumuya ng walang ngipin. Kapag nasaktan mo na siya, nagkaroon na siya ng crack or nangitim na, ibig sabihin utay-utay na siyang pagkakaroon ng decay. So imagine niyo na lang sa part niyo. I hope na maintindihan niyo yung explanation ko. But ito yung pinaka-ano, imagine niyo na lang na yun yung loved ones or yung mga bagay na nasa paligid nyo. Kapag hindi nyo iniingatan, hindi nyo binibigyan ng halaga, o tayo-tayo siyang nagkakaroon ng break o tayo-tayo siyang nagkakaroon ng sira. Hindi physical, but more on emotionally or emotional, mentally din na ikaw rin yung isa sa mga root kung bakit sila nakakaramdam ng ganito ganyan. Kapag hindi mo sila inalagaan ng mabuti, hindi mo sila binigyan ng nararapat nilang pagmamahal o pag-aaruga, dahan-dahan silang mawawala. Dahan-dahan silang masasaktan, magkakaroon ng detachment until na mawala na talaga sila. Sa part natin, di ba? Hindi naman natin may iwasan na ang mga tao sa paligid natin, mawawala talaga sila technically. As in, so habang nandyan pa sila, pahalagahan nyo na, especially yung mga parents nyo, kahit na I'm not the best person to say this, but based on my pagninilay din sa buhay ko. Habang nandyan pa yung mga taong pinapahalagahan nyo, pahalagahan nyo ng mabuti, ingatan nyo. Kasi wala na silang kapalit, wala nang kasunod, at nag-iisa lang sila sa buhay na to, sa mundong to. Wala silang clone, hindi siya basta-basta marereplika ng AI, hindi siya mapapalitan ng synthetic na
robot o ano. Kasi sila lang yung nag-iisang nabuhay sa mundong 'to, eh. Natandaan ko na ay oo, eto tanda ko na. Pumasok lang yung thinking na 'to dahil dito sa ngipin ko dito sa taas na nagkabutas siya. So, sa'kin kasi wala naman akong pera that time, hindi ko ma-afford yung pagpapapasta. So, pinagpalipas ko na 'wag mo na siyang agapan hanggang sa lumaki siya ng lumaki. And then na-realize ko na, shocks, ang laki ng babayaran ko sa pagpapapasta kasi lumaki na yung butas, dumoble na yung presyo ng pasta. Hindi na siya yung original mismo ng ngipin. Parang dun lang nag-sink in sa'kin na, hala, oo nga, ang dami ko ng nasayang. Alam ko yung ngipin ko hindi perpekto. Well, may sungki talaga siya. Sabi nila sa'kin magpa-brace ako, pero kung iisipin ko kasi yun, mawawalan na naman ako ng ngipin. Para lang maayos yung ngipin ko. Like, nandun yung allegory or nandun yung situation kasi na if you think of it, katulad lang yun sa cycle ng buhay natin, ang pagpapabrace. If you want to fix your life, you need to remove people that you think will not be helpful for you to improve or hindi makakatulong sa'yo para mapaayos mo yung buhay mo at para mapaganda siya. Parang ganun din yung sa brace, 'di ba? Kinakailangan mong magtanggal ng at least 2 ngipin para umayos yung sungki ng ngipin mo at pumantay siya, 'di ba? Kasi gusto natin maganda at maayos yung ating mga ngipin at yung smile natin. Pero kasi later na-realize ko kasi na mababawasan na naman. Ayoko na nga magbawas kasi nga wala na 'tong kapalit. And knowing kasi magastos. Ang dami nating gastusin. Ang dami nating gastusin dito sa bansang ito, nakakainis. Basta nung time na yon na nalaman ko na, shocks, grabe pala yung nangyayari pa. Ang dami ko naaksaya. Ang dami kong hindi iningatan. At ngayon, nagsisisi ako na hindi ko pinahalagahan yung mga ngipin ko. And ganun na rin, doon din nag-sink in sa'kin na ang daming oras na inaksaya ko sa mga bagay na distraction lang naman yun na idudulot sa'kin. Yung mga tao na binigyan ko ng oras na akala ko malaki yung maitutulong nila or mag-i-stay sila sa'kin and then later on mawawala rin pala sila. May mga tao kasi na dumating sa buhay ko na naging learning siya sa'kin. Dumaan lang sila para magturo ng leksyon pero hindi sila mag-i-stay. Time is gold nga talaga. Time waits for no one. Yung time is gold, doon ko lang nakita yung importansya niya nung sinabi sa akin ng kaibigan ko. Para sa akin talaga, Mayan, mahalaga sa akin yung oras ko. Ayokong maaksaya to ng ibang tao. Time is gold for me. Kahit na anong mangyari. Yun ang sabi niya. And then yung time waits for nobody, for no one. Galing siya sa kanta ni Freddie Mercury na grabe yung kantang yun. Kasi it's all about the last moments of his life na lang talaga. Dahil nga may age siya, di ba? Before. So parang doon na nag-sink in sa akin na while you're still here, do whatever you want to do with your life talaga. Like, ibigay mo yung oras mo sa tingin mo ay mapapahalagahan mo siya. Ibigay mo yung oras mo sa mga bagay na gusto mo talagang gawin. Ibigay mo yung oras mo na sa mga misyon, ambisyon, goals na gusto mong ma-achieve while you're still here. Napaka-importante. Hindi tumitigil ang mundo para sa'yo. Ikaw ang titigil para sa mundo. Kung magpapalamon ka lang sa sistema at kung magpapalamon ka lang sa sitwasyon na meron ka ngayon. Nare-refresh, actually right now, nare-refresh sa utak ko yung mga bagay na talagang sinayang ko. Especially yung oras. And right now, they are my learnings in life. They are my past mistakes na hindi ako basta-basta makaka-move on. Hindi dahil sa ayaw ko mag-move on because I need to learn from them.
yung mga inaksaya ko na panahon, mga opportunities, mga sacrifices. Share ko lang 'to. Nung bata pa kami magkakapatid, ang nag-aalaga sa'min ang aming lula. Lula ang tawag namin sa aming lola kasi yun ang nakagawaan namin dito sa lugar namin. Ang lula namin, siya yung tumayo na isa sa ilaw at haligi ng tahanan dahil isa siya sa mga nagpalaki sa amin at nagmahal sa'min at inaruga kami ng mabuti habang kami ay lumalaki. Ang lola, nagkaroon ng malaking puwang sa pagkatao ko at marami ring nagsasabi sa akin na mga kamag-anak, gano'n na rin ang aking mga magulang na kamukhang-kamukha ko nga raw ang aking lola, lalo na nung maliit pa ako. At namana ko raw sa aking lola ang aking ilong. For me, ako naman ay proud. Proud naman ako na may namana akong maganda sa aking lola, yung ilong ko. Pero ayun nga, pero sa aming magkakapatid, ako raw ang paborito. Ngayon sa'kin 'pag naririnig ko na paboritong apo ko, lola's favorite apo, ang offensive ng dating niya sa'kin nung panahon na bata pa ako, mga around ano pa ako nung toddler to teenage years, talagang offensive sa'kin na marinig na lola's favorite apo. Parang ano, baka kasi magkaroon ng tension, ng inggitan kasi nga ganito, ganyan. Like, knowing din naman kasi malapit ang aking lula sa aking mga pinsan, pamangkin, at mga kapatid. Pero ako kasi yung lagi niyang kasama sa pagtulog, kapag kakain, ayan, kapag magpapabili siya ng kape, yung sukle ibibigay niya sa akin. Tapos sasabihin niya, "Oh, sa'yo na lang 'to." Nakakahingi ako madalas ng piso, ₱5 ang pinakamataas sa kanya. Tapos tanda ko nun one time binigyan niya ako ng baon. Yung perang binibigay niya sa akin is galing sa ano, napagbebentahan namin sa yelo. Yung ipon niya siyempre. So sa'kin parang, "Uy, ang sarap naman." Malaki yung baon ko kasi usually ang baon namin talaga ay ₱20. Bukod yung pamasahe, ₱20 nung high school, tapos ₱10 nung elementary. So, sa'kin malaking bagay na may pera ako nun and nakakapag-ipon ako dahil na rin sa aking mama. May mga pagkakataon talaga especially nung mga younger years ko na sinasama niya ako papuntang Tanawan, papuntang Palanas kasi nandun yung mga kamag-anak namin. So, kasama ako madalas ng aking lula. Lalo na kapag may mga okasyon o kapag may pera siya na hawak na bigay sa kanya ng aming mga tiyuhin tsaka tiyahin. Tanda ko nun na ano, mahilig siya magbasa ng mga pocketbooks, mahilig magkape, and naabutan pa nga niyang mag-alaga ng apo sa tuhod. Nung buhay pa yung lola ko, hindi ko siya binibigyan ng halaga kasi nandiyan siya. Hindi naman sa ano 'no, kasi sa atin, hangga't nandiyan yung mga taong nasa paligid natin, hindi natin nabibigyan ng importansya sila kasi nandiyan pa sila sa ating tabi. Saka lang natin nare-realize na importante pala sila sa atin kung kailan wala na sila. May mga nights na, na-imagine ko na what if wala na yung lola ko, paano na yun? Iyak talaga ako ng iyak nun kasi parang hindi ko kakayanin, sobra. Hindi ako handa kung mangyayari yun. So, nung dumating na yung time na nanaginip ako ng hindi maganda about sa lola ko na maalam na sa'kin sa panaginip, iyak ako ng iyak ng pagkagising tapos kinakatok ko yung pinto ng kwarto ng mga magulang ko. Sabi ko, "Ang lola gano'n, kaunin niyo na kasi nasa Palanas." And then mahinang-mahina na talaga ang lola ko nun. "Kaunin niyo na ho ang lola, iuwi niyo na sa atin." At napaginipan ko nga. Eh, di inuwi na nga yung lola ko sa amin tapos dito na inalagaan. Doon pa kami sa lumang bahay. Tanda ko nun nagiging emotional ako. Tanda ko nun nung panahon na
talagang nanghihina na siya. Kapag uuwi ako ng school, magmamano ako or aalis ako papuntang school, ang palatandaan niya sa'kin is nakapuyod o naka-pigtails. Kasi lagi ako nakaipit ng pigtails before. Yun yung palagi niyang palatandaan niya sa'kin na 'pag hinawakan niya yung ulo ko at nakaano, ibig sabihin ako yun. Kaya naman nung anong yun, talagang emotional ako na mga times kasi yun na alam mo yun, nakikita mo yung mahal mo sa buhay nanghihina sa harapan mo. Masakit. Masakit sa pakiramdam. Pero dahil nga busy ako sa school, hindi ko gaano naaalagaan yung aking lula. Ayun, dumating na yung time na fast forward na tayo. Nag-enjoy lang ako sa school. Masaya naman ang aking high school experience. Ganto ganyan. Kasundo ko na may mga kaklase ko noon. Nung grade 10 yun. Nung junior high. Nag-enjoy ka sa buhay eh. Kasi may mga taong nagpapasaya sa'yo. Pero yung taong kasama mo, nangihina na sila. Kaya nga ito yung sinasabi ko kanina na yung mga taong nasa paligid nyo, alagaan nyo na mabuti. Kasi once na nawala na sila, iba yung sakit. Mahirap makamove on. Lagi nyo na lang iisipin na kumusta na, ganito, ganyan. Nung time na, ayun na nga, tinawag na ng Panginoon ng aking lula, eh, hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala nun na parang kailan lang kasi kasama namin tapos wala na. Tanda ko na hindi ko mapitawan yung kamay ng lola ko noon. Malamig na. Iyak ako ng iyak. Hindi ko talaga matanggap na wala na siya. Parang nandun yung pagsisisi sa akin na sana inalagaan ko pa, sana naging attentive pa ako sa tabi niya habang kinakailangan niya kami. So, nandun yung guilt talaga. Ang bigat sa damdamin na mawala ng mahal sa buhay. Especially, ako pa yung kino-consider niya na paboritong apo. Nung mga unang weeks talaga, hindi ko mapigilang umiyak. Kahit na napasok ako nun, hindi ko mapigilang umiyak nun sa klase. Especially nung ESP, di ba? Yung ESP na subject, it's more on edukasyon sa pagpapakatao, about sa sarili mo, ganito, ganyan, sa pamilya mo, and so on, so forth. May isang subject kasi doon, or isang activity na ilagay namin kung sino yung taong hindi namin malilimutan. And nilagay ko yung lola ko, and pinaliwanag ko kung bakit. And during that time, hindi ko na talaga mapigilan yung sarili kong umiyak ng sobra. Humagulgol ako nun kasi, shucks, nasayang ko kasi yung mga panahon na dapat binigyan ko pa siya ng oras. Sapat na oras na makasama siya. Ang sakit lang dahil hindi mo na mababalikan yung taong yun eh. Hindi mo na siya mayayakap, mahahalikan, makakausap, makakapagkwentuhan, makakatsikahan, hindi mo na mahawakan. Teka lang, nagiging emotional na. Ngayon, syempre, ang hirap makamove on nung oras na yun kasi napaka-importante ng tao. Napaka-importante ng lola ko sa akin. Siya yung naging kalinga namin habang lumalaki. Lagi siyang nandyan para sa amin. Ngayon na All Souls Day, naalala ko lang yung mga panahon na kasama namin siya. Nung bata pa kami, dumuduyan kami sa bestida niya. Yun yung nagpapahele sa amin, nagpapatulog sa amin. Tapos tanda ko nun, kayakap ko siya sa gabi. Kaya napaka laking papel na iniwan niya sa akin. Sa sarili ko, sa buhay ko, sa puso ko. Napakalaki ng puwang na nandito sa akin. Siya. Kaya siya yung tao na hindi ko basta-basta malilimutan. Dapat lang talaga na kapag araw ng kaluluwa, ito ay araw para sa
alala sa mga mahal natin sa buhay na yumao na. Ito ay araw para respetuhin ulit natin, alalahanin natin yung mga mahal natin sa buhay na nakasama natin noon. Habang nandiyan pa yung mga mahal niyo sa buhay, huwag niyo kakalimutan na bigyan sila ng sapat na panahon. Kasi sa akin, ang aking regrets lang, ngayon talaga nabubuo na siya as a regret. Hindi ko ginagamit ng maayos yung oras ko. Hindi ko rin kasi maintindihan sa sarili ko eh. Na parang ang bagal ko, ang kupad ko nitong nakaraan. Parang nauubos yung oras ko sa trabaho. Nauubos yung oras ko sa podcast, sa pag-aasikaso sa podcast ko. At nakakalimutan ko ng bigyan ng oras ang aking sarili at ang aking mga mahal sa buhay. Alam mo yun kasi dahil ayoko mga tuwiran, pero totoo, kailangan mo magpatuloy. Ang sakit kasi niyan dahil hati talaga yung oras mo. Lalo na kapag tumanda ka na, especially sa mga kabataan ngayon dahil nga sa edad nyo, syempre, kinakailangan nyo na ma-enjoy mo na yung buhay or yung high school life nyo, yung college life nyo. Pero pagpatak kasi ng 25, pagpatak kasi ng 20, pag wala na kayo sa kolehiyo, doon nyo na mararamdaman talaga yung pressure, yung laging sasabihin sa inyo ng pamilya na may trabaho ka na ba, sumasahod ka na ba, kumusta ka naman sa trabaho mo, mararamdaman nyo yan. Kaya nga sa akin, sa part ko, ramdam na ramdam ko yung pressure na nararamdaman din ng mga taong nauna sa akin. Yun, yung mga kapatid ko. Ramdam ko yung pressure nila before na hirap sila sa trabaho, hirap sa paghahanap ng trabaho, hirap sa pagmamanage ng time, wala laging oras para sa sarili, puro sa trabaho. Kasi kinakailangan mo talagang pumagod. Dahil kung hindi ka kakayod, wala kang mapagkukunan. Ako, wala na ako sa kolehiyo. Ang meron na lang sa akin na kinakailangan ko lang alagaan o intindihin talaga ng mabuti ay ang oras ko. Once na gumraduate ka na ng college, your time is yours now. Hindi ka na hawak ng pag-aaral. Depende na lang kung nag-aaral pa kayo ng master's degree at saka ng doctoral o ng iba pang aspeto ng pag-aaral. Nasa sayo na yung oras mo, mahahawakan mo na siya. You can do whatever you want now. Sinasabi nila na ang edad na 20, ito yung exploration stage. Dito nakalaan yung pagkilala nyo sa sarili nyo at pagkilala nyo sa path na tatahakin nyo. Kung ito na ba yung magiging permanent na path nyo o isa lang to sa mga pagsubok na kakaharapin nyo kapag nag-a-adult na kayo. Hindi naman sa nagbibigay ako ng pieces of advice, but more like, ito kasi yung mga talagang natutunan ko mula rin sa mga taong nakasalamuha ko na matagal na sa ginagawa nila. Your time is yours now. Kung kayo'y nag-aaral pa, i-priority nyo yan kasi napaka-importante ng edukasyon. Mahirap kapag wala ka nito. And you can learn anywhere. Pwede ka naman magbasa ng mga libro. O pwede ka matuto mula sa ibang tao. Learning, you can seek it anywhere, everywhere talaga. Nandyan lang yan hanggat gusto mong matuto. Hindi yan mawawala sa'yo. Kasi knowledge is power. Basta't may will ka na matuto, nandyan yan. Hinihintay ka lang niya na lumapit sa kanya. Dahil sa edad na to, wala ka nang basta-basta malalapitan na makakausap eh. Kaya nga itong podcast na to, parang siya na yung naging chikahan center for me. chikahan, chikahan center, ang pangit. Pero totoo naman kasi dahil dito ko lang naipapakita o dito ko kasi finally na nailalabas yung mga gusto kong sabihin, lalo na sa buhay. Like, sa edad kong to, dito ko na kasi napahalagahan yung buhay ko mismo.
Kasi nung mga edad na bata pa ako, obligasyon ko talaga na mag-aral bilang anak. Kasi pinapaaral ako ng aking mga magulang. At ayaw kong mabalewala yung kanilang hirap sa akin, kaya dapat lang na mag-aral ako at magtuga ako. Pero yeah, nandiyan talaga yung part na may pagkakabigo, may disappointment. It's still part of the process. Mas marami kang matututunan sa mistakes talaga. Yeah, it's okay to make mistakes. Pero matuto ka ron. Hindi yung gagawa ka lang ng mistakes para gumawa ng panibagong mistakes. You need to make a little improvements. Pinaka-importante yon. Kaya nga nangyayari yung mistakes para may matutunan ka at may ma-discover ka sa sarili mo at yun sa task na ginagawa mo. Yeah, it's okay. It's okay to make mistakes, but learn from it talaga. Pinaka-importante yon. Iba kasi yung henerasyon natin sa makabagong henerasyon, henerasyon ng ating mga kapatid, mga ate, kuya. Iba rin yung henerasyon ng ating mga magulang, lalong-lalo na ng ating mga lolo at lola. So, iba-iba yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Pero ang ating similarities lang is we have the time at nasa sayo kung gusto mong mag-adapt ng knowledge o maintindihan yung nasa paligid mo. Yun yung pinaka naging sentro ng karunungan pag-aaral ko dito sa stage na 'to. Sulitin niyo yung oras na meron kayo. At wag niyo na aksayahin yung oras niyo sa mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta, yung hindi makakatulong. Yung alam niyong distraction lang naman yung ibibigay. Kasi sa akin, may mga distractions sa dumating sa buhay ko. Nabigyan ko ng oras, nasayang din. Pero it's my mistake. It was my mistake. And I learned from them. Kasi in life, you need to keep moving forward. Hindi ka kasi pwedeng tumigil na lang at walang gagawin. Yung as in magiging pabaya ka na lang sa sarili mo. Kasi hindi iikot ang mundo para sa'yo. Ikaw ang iikot talaga. Kaya hindi nyo rin masisisi yung mga ibang tao na kumakayod talaga ng kumakayod kasi totoo, kinakailangan. Dapat lang na mapahalagahan nyo yung mga mahal nyo sa buhay habang nandyan pa sila. Kausapin nyo sila. Pinaka-importante yun. Kausapin nyo sila, bigyan nyo sila ng panahon. Kasi not all the time, lagi silang nandyan. Kaya grab the opportunity while you can. Kasi balang araw mawawala rin yan. Ganun na rin sa mga opportunities na dumadating sa buhay niyo. Marami akong napalagpas na opportunities kasi akala ko noon hindi ko kaya o hindi pa ako pasado or qualified. Natakot kasi ako. So, anong nangyari, yung mga golden opportunities noon, dumaan na lang sa akin. Kasi pinangunahan ako ng takot. And instead of kahit na ma-reject ako ng paulit-ulit, instead na yun ang maramdaman ko, nagsisi lang ako kasi hindi ko ginawa. Hindi ko ginarab yung pagkakataon na yun. Kasi sayang nagpadala ako sa takot ko Nagpadala ako sa takot ko. Well, sa expectations ko rin Yun ang masama. Pag nag-expect ka ng malaki, expect mo na lang din na iba ang ibabato sa'yo. Sa edad kong ito, 25, yung mga natutunan ko talaga is to keep on moving forward and value your time the most. Huwag nyo na aksayahin kasi sayang. Eto, gusto ko lang i-share yung napanood ko kanina. Kaya ito rin yung nag-udyok sa akin na gawin 'tong episode na 'to dahil sa napanood ko. Kung hindi niyo pa napapanood yung ano yun, Good Will Hunting? Yeah, Good Will Hunting na palabas ni Robin Williams at saka ni Matt, ah, sorry nalimutan ko yung pangalan basta Matt Adam something yung apelyido. Kasi tinalakay lang dun is about sa trauma, about
sa path. Napaka-meaningful ng palabas na 'to para sa'kin kasi lalo na dun sa part na tinanong ni Robin Williams yung main character na si Will na, "What do you want to do? Ano yung gusto mong gawin?" Tapos ang sabi ni Will is, "I want to be a shepherd." So parang na-offend si Sean, si Robin Williams na, "So yun lang ang gusto mong gawin sa buhay mo?" Like pinapamukha kasi ng mga characters na 'to na may malaking opportunity na naghihintay sa'yo. Kaso nga lang dahil nga sa pagdaanan ng main character sa buhay niya, especially nung kabataan niya, nung bata-bata pa siya, naging practical na lang siya. Nagpadala siya sa thinking na, hindi kasi nandito yung mga taong mahalaga sa'kin, importante sa'kin. Nagkaroon na siya ng trauma ng abandonment. Kasi yun yung naranasan niya nung bata pa siya. So ayaw niya kasi na mawala yung mga taong nasa buhay niya. Kaso nga lang, dahil nga sa sobrang pagyakap niya sa concept ng abandonment, kasi ayaw niya talaga na siya ang may iwan, naging kontento na lang siya sa sitwasyon niya na, "Hindi, mag-i-stay ako dito. Kahit gaano pa katagal, kahit na magkaroon tayo ng mga anak at magsama-sama tayo manood ng ganitong palabas." Dahil sa thinking na yun kasi, matalino kasi siya eh. Kasi basa siya ng basa. Hindi man siya nagkaroon ng mataas na pinag-aralan, pero ang kanyang naging advantage is mahilig siyang magbasa at mabilis siyang maka-adapt ng learnings sa mga binabasa niya. So kaya nga siya na-discover ng isang professor sa Harvard ata or isang professor sa isang university kasi na-solve niya yung math problem na out of two people lang ang nakapag-solve nun. So, siya yung pangatlong nakagawa nun. And syempre nakita ng potensyal and gusto siya na pag-aralin o kunin ng professor. Bigyan ng opportunity kasi may bright future siya na meron sa kanyang path. Kaso nga lang, may mga kailangan siyang ayusin sa kanyang sarili. So, diyan na dumating si Sean or si Robin Williams. Kasi kinakailangan na mag-seek ng counseling itong si Will dahil sa records niya. Ang napagdesisyonan nun is kailangan mo na siyang idaan sa counseling pero kung walang improvement, diretso siya sa jail. Jail time, ganon. Kasi walang pangyayaring eh. And then yung professors, syempre kasi nga nakita niya ng potential si Will, siya yung nag-bail and then kinakailangan lang na mapatunayan sa court na na pwede magtrabaho tong batang 'to. Kung hindi ako nagkakamali kasi hindi ko siya nasimulan. Puwede siyang magtrabaho, mag-iiba yung buhay niya basta't may tamang guidance. Okey naman yung sa part ng sa IQ niya, okey naman siya dun. Pero pagdating kasi sa EQ mismo, dun siya may problem, which is dun na pumasok yung counseling. So nag-try sila ng iba't ibang counsel technique nito, iba't ibang tao na puwedeng maano ng professor pero hindi nag-work hanggang sa kinausap niya si Sean, which is si Robin Williams and baka magustuhan niya na i-counsel itong si Will. And then nagkaroon na sila ng bond na ang kinagandahan kasi nito is hindi kasi pinupush ni Sean si Will na mag-open up agad. Hinintay niya lang. Hinintay niya lang si Will na siya mismo ang mag-open up. So, even though na maaksaya yung oras sa counseling ng 1 hour, hindi sila nag-iimikan, go, tuloy lang. And then, dahan-dahan din kasing nare-reveal doon yung backstory ni Will. And then, dito na rin nagkakaroon ng tension na kinakailangan ma-push mo na yung batang yan na umayos na siya. Kasi may bright future siya ahead. Hindi kasi pwedeng pabayaan yun kasi may mga naghihintay sa kanya na opportunities. Malalaking opportunities. And then, dyan din pumasok yung differences kasi ng path na tinake ni Sean at saka ng professor. So, alam niyo yun, yung adulting stuff, nandoon sa palabas na yon na doon ka lang talaga mapapatanong ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi may mga opportunities na nandyan na nakahain. Ito nga yung topic ko last time. Maraming nakahain sa mesa. Pipili ka lang dyan kung alin dyan ang gusto mong gawin. So, parang doon na nag-sink in sa akin na shocks. Ito yung
Ito yung sinasabi ko ng mga nakarang episode. Kaya sobrang relate ako sa palabas na 'to dahil nga it's all about your path kasi. Anong gusto mong gawin sa buhay mo? Ngayon kasi na matanda ka na, nasa tamang edad ka na, hawak mo na yung oras mo, hawak mo na yung sarili mo at yung gusto mong gawin. Kasi pinagbibigyan siya ng panahon eh. Pinagbibigyan din siya ng mga taong gustong tumulong sa kanya. Siyempre nung una, doon sa part ng professor, tinitingnan niya lang as the benefit. Benefit siya makukuha kay Will. Parang nakikita niya yung sarili niya eh, kay Will. Eh, si Will kasi, ang gusto lang naman niyang gawin is matuto. Ayun, in-apply lang naman niya yung learnings niya na natutunan sa mga librong binabasa niya, ganito, ganyan. Pero ang mas nakakaintindi kasi sa laman ng utak niya at ng puso niya para ma-overcome yung trauma ay si Sean. Doon sa part na na sinabi ni Sean na it's not your fault, shucks. Na ang emotional na scene na yun kasi nag-breakdown na talaga doon si Will. Sobra siyang nasaktan na finally may nakarinig sa kanya. Kasi it's all about abuse eh. Abuse, abandonment na na-experience niya nung bata pa siya. Basta ang ganda ng flow ng story niya as in, maintindihan mo kasi yung perspective ni Will. Bakit ganun siya, bakit ganun yung mga tao na nasa circle niya, bakit ganito siya makitungo sa ibang tao. Bakit ganito yung desisyon na pinili niya para sa sarili niya? Doon mo makikita na gradually talaga may improvement na nangyayari o nagiging bukas na siya sa ibang tao at nag-iiba yung perspective niya. Kaya nga, sobrang laking patama sa akin yung part talaga na tinanong ni Robin Williams or ni Sean, ano yung gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin sa buhay mo? What do you want to do? Parang nakipag-usap tuloy sa akin yung palabas na yun na ano ba talaga yung gusto kong gawin sa buhay ko habang nandito ako, habang may oras ako at nasa edad kong ito. Kasi ang dami ko ng effort, sacrifices na ginawa para sa podcast na to, sa ginagawa kong ito. Kasi hindi ko siya matingnan as my dream job talaga, my passion. Ang nagpapatakbo siguro sa akin para gawin tong podcast na to is my curiosity to other people, kung papaano sila tumatag sa path na pinili nila para sa sarili nila. Ano yung ginawa nila para maitayo nila ang kanilang mga sarili at magtagal doon sa career na pinili nila. Pero hindi ko kasi kayo mabigyan ng encouraging, encouraging thought na, hindi, okay, okay lang yan, lilipas yan. Hindi. Hindi talaga siya lumilipas. And every day, you will think of it. Siya yung magiging laman ng utak mo. Kasi yun din ang laman ng utak ko ngayon. Ang dami kong gustong gawin. May mga obligasyon ako na dapat kong magampanan at utay-utay ko naman siyang nagagawa. Pero hindi mo maalis sa isip mo kasi na, nandyan talaga yung totoong mundo. Ito na ata yung pinaka-real na, ah! Aray! Na episode na nagawa ko. Kaya, this is a big deal for me na pag-usapan to. Sa edad kong to, binubuo ko na siya eh. So kapag, alam niyo yun, ako ni-stress din ako eh. Ni-stress din ako lately kung kung sasabay na lang din ba ako sa agos ng ibang tao o ipagpapatuloy ko yung path na binuo ko along with God. Kaya nga, alam mo yun, natatakot ako. Natatakot ako dahil sa sitwasyon na meron ako ngayon. Mabigat sa akin ang episode na to dahil inaalala ko lang naman na ayaw ko nang mag-aksaya pa ng oras. Na kinakailangan ko ng magpatuloy kahit gaano pa kahirap. Ayaw ko na
tumpik-tumpik. Ayoko ng magdalawang isip pa kasi nandito na ako. Nakakatakot, as in. But you need to risk. You need to make a move for yourself. Teka lang, ako'y ngalay na. Aray ko. You need to make a move eh. So kung ano man yung desisyon na pinili nyo, I'm wishing for the best na sana hindi nyo pagsisisihan. May learnings naman kayo matututunan dyan, kahit na success yan or failure. But know na, alamin nyo na dapat nyo rin malaman na yung oras nyo kasi ang na ano dyan, ang nailalagay talaga. Simula kasi nang ginawa ko tong podcast na to, I don't want to be or I don't want to feel comfortable na like I usually felt before. Mas gusto ko pa na nararamdaman ko yung uncomfy sa sarili ko na parang walang ganto ganyan. Kasi napipilitan ako or napupush yung sarili ko na to do my list. Gawin yung kung ano yung nasa schedule ko. It's a big hassle for me, pero it's fulfilling deep inside. Hindi siya madaling gawin, pero i-risk nyo na kung anong dapat yung i-risk. Na, sa tingin nyo, karapat-dapat lang i-risk. Kaya nga natutuwa ako sa mga ini-invite naming guest kasi yun ang gusto kong malaman sa kanila eh. Nag-risk sila, nag-sacrifice sila, nagpatuloy sila, and ano bang nakuha nila, diba? Is it fulfilling on their part to continue on their craft? Kung nung una pa lang, wala na sila, tumigil na sila sa gusto nilang gawin, nasa na kaya sila ngayon? Kaya doon ako naku-curious na malaman o matuto sa kanila. Well, curiosity kills the cat. But for me, I really want to know how they do it talaga. Oo, nandun na yung part na para may-inspire kayo, pero para malaman nyo rin na lahat sila nagsimula sa mahirap. Hindi sila binayayaan ng agad na success. Pinaghirapan nila yon. Reevaluate yourself. Kung yung bang tinatahak nyo ngayon ay worth it ba, maging comfortable na lang ba kayo sa ganyang sitwasyon? Or you want to risk anything? You want to risk kung ano meron kayo ngayon, alang-alang sa gusto nyong gawin, sa gusto nyong tahakin sa buhay. Sa mga bata o kabataang nanonood ng podcast na to, alam ko sa inyo, iba sa inyo ay hindi nyo pa maintindihan or magigets agad yung sinasabi ni Ate Rai kasi you're still exploring. Siyempre, yung mga kabataan na nag-aaral pa lang, yung mga nasa high school, sulitin nyo lang yung mga oras na nasa eskwelahan kayo. Sumali kayo ng extracurricular activities. And yeah, focus din kayo sa mga academics nyo. Pero much better kung haluan nyo ng extracurricular activities. Kasi para ma-build up palalo yung sarili nyo outside of academics. Kasi may explore kasi kayo doon sa sarili nyo na hindi nyo inaasahang gagawin o magagawa nyo pala. Lalo na sa college. Napaka-importante niyan. Kaya mag-join na kayo sa ganto ganyan or sa mga organization nyo, mag-join kayo. Kasi doon nyo lang din malalaman na kaya nyo palang i-handle yung task na to. Kasi sa totoo lang po, ang basehan na ngayon sa trabaho, well, hindi lahat ng trabaho ay ganito na ha, pero sa field ko kasi, and siguro sa ibang trabaho din ay ganito yung sitwasyon na mas hinahanap na ngayon yung skills talaga. Ano yung mga sinasabi nilang work experience, di ba? Yeah. Hindi, talagang kailangan na siya ngayon. Hindi nyo na matatanggal yan. So, sa akin,
dahil ako na may nakapagtapos na ng college and na pinagsisihan ko na hindi ako naging attentive or hindi ako sumali talaga. Bihira lang ako sumali ng mga activities sa school. Kasi nung nag apply na ako ng trabaho, dun ko lang na-realize na dapat pala naging active ako sa org namin. Kasi yan yung pwede kong mailagay sa experience ko. Work, well, hindi siya work technically, but experiences ko. Yung internship, yan, dyan din nakabase. Kung wala kayong mailagay na trabaho or gig na pinagkakabalahan habang nag-aaral, pwede niyong ilagay yung organization na sinalihan nyo, ano yung posisyon nyo doon at ano yung ginawa nyo, yung mga volunteer work, pwede niyong ilagay yan sa inyong experiences. Kasi yan na yung hinahanap at yan yung tinitingnan talaga sa resume. Kasi kung makikita nyo, naghahanap sila ng work experience ng 2 years kahit na kakagraduate mo pa lang, pwede mong ilagay yung org mo dun sa experience mong yun. Kasi it's part of the experience na talaga sa pagtatrabaho. Yung sinalihan mo extracurricular or mga works, mga volunteer works, ilagay nyo yan dyan. Parang ang galing ko magsalita, no? Pero totoo kasi na masarap mabuhay at matuto. Hindi mo naman technically kinakailangan na mag-acquire ng panibagong bachelor's degree or masteral or doctoral. Kumbaga, matuto ka mula sa ibang tao. Katulad ng ginagawa ng podcast na to. Magpatuloy lang kayo sa dapat yung gawin. Ito na naman tayo. Oo, maraming obstacles along the way, but you need to make it through. Hindi kasi pwede na tumigil lang kayo at magmukmuk. Hindi pwedeng ganun. Hindi ganun sa real world. Kasi kailangan na mapaghandaan nyo rin yung sarili nyo. And manage your time wisely. Pinaka-importante yon. Kasi yun ang mistakes na nangyayari sa akin nitong nakaraan lang. Hindi ko ma-manage yung time ko. So, alam ko na kung ano yung dapat kong gawin sa susunod. Kung may mga gusto pa kayong gawin sa buhay, magpatuloy lang kayo. Huwag kayong hihinto. Ituloy nyo lang yung ginagawa nyo. Kasi masaklap at mahirap kapag tumigil ka at nag-take ka ng panibagong path, pinahirapan mo lang yung sarili mo. Kaya magpatuloy kayo sa ginagawa nyo ngayon. Kung sa tingin nyo ito'y healthy pa para sa inyo, masaya pa ka sa ginagawa nyo at ito talaga yung calling nyo, ipagpatuloy nyo yan. Dahil may makukuha din kayo sa huli. Push, patayon. Thank you everyone for watching this episode and for being here with us today. Tonight, actually, we are happy and grateful to have you here. Salamat. Maraming salamat po sa sumusuporta sa Turning 25 dahil may mga nakikinig pala sa chikahan na ito. And if you're interested or nawiwili kayo sa podcast na to, then please panoorin nyo na rin po yung mga previous episodes kasi marami kayong matututunan sa kanila. Ganun na rin sa mga special guest episode namin kasi sila yung mga tao na dapat nyo rin kilalanin at alamin yung kwento nila. Kaya go na, push na. Punta lang po kayo. And also, please support us in our social media accounts sa YouTube, Spotify, Tuning 25 with Ate Rai. Ganun na rin sa Facebook, Instagram, and TikTok. So, yun lang po yung official social media accounts namin. Wala na pong iba. Kung kailangan nyo lang naman ng kausap, kami naman na inandin eh. Kayo magko-comment. Yeah. Para tayo magkakakwentuhan ulit. Magkakahuntahan ulit. Kaya, yun. Maraming salamat po ulit. Paulit-ulit na tayo. Everybody, this is Satiray. And this is the wrap up of our episode tonight. We'll see you again here in Turning 25 with Ataray. Babush!